Ang nagsimula bilang isang normal na hapon ng tag-init sa University of Illinois ay nauwi sa simula ng isang malaking krimen na kinasangkutan ng isang international student. Nakuhanan ng mga surveillance camera ang huling kumpirmadong sandali ng isang dalagang nakatayong mag-isa sa isang kanto. Hindi niya naabutan ng bus at tila tinitingnan ang kanyang telepono marahil naghahanap ng ibang paraan upang makarating sa kanyang pupuntahan. Isang dark-colored na sasakyan ang huminto sa tabi niya. Nagkaroon ng maikling pag-uusap ang driver at ang babae. Pagkatapos, binuksan ng dalaga ang pinto ng driver's seat at sumakay. Saka umalis ang sasakyan. Ang babaeng iyon ay ang 26 years old na si Ying Zhang at iyon na ang huling kumpirmadong pagkakataon na siya ay nakita. Ipinanganak si Ying Zhang sa Nanping, isang lungsod sa timog silangang bahagi ng China. Galing siya sa isang pamilyang nakatira sa kanayunan na mataas ang pagpapahalaga sa edukasyon. Inilarawan siya ng kanyang ama bilang isang taong masipag, hindi lamang para sa sarili, kundi pati para sa pamilya at komunidad. Palagi siyang kabilang sa mga nangunguna sa kanyang klase. Nakuha niya ang kanyang undergraduate degree mula sa Sun Yat-sen University at kalaunan ay nagtapos ng master's degree sa environmental engineering at minsan nang kumanta sa isang banda. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang mabait, masipag at positibo sa hinaharap. Noong April 2017, bumiyahe si Ying ng mahigit 7,000 miles mula China papuntang Estados Unidos upang maging visiting scholar sa University of Illinois sa Urbana-Champaign. Nakatuon ang kanyang pananaliksik sa photosynthesis at productivity ng pananim. Plano niyang manatili roon ng 1 taon. Pagkatapos ay bumalik sa China upang kumuha ng PhD at maging profesor sa universidad. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang, ngunit nag-aalala rin sa kanyang pamumuhay sa ibang bansa. Kalaunan ay sinabi ng kanyang ina na itinago nito ang kanyang mga pangamba dahil ayaw niyang panghinaan ng loob ang kanyang anak. Nakipag-engage si Ying sa kanyang kasintahang si Wei Zong na nananatili sa China. Plano nilang magpakasal sa October 2017. Pagsapit ng June, halos 2 buwan nang nasa Illinois si Ying. Nag-a-adjust sa buhay campus, nakatuon sa kanyang pananaliksik at nakikipagkilala sa mga bagong tao. Ang June 9, 2017 ay inaasahang magiging isang normal na araw. Noong umagang iyon, dumating siya sa campus bandang 8:30 AM upang magtrabaho sa laboratorio. Bandang tanghali, sandali siyang bumalik sa kanyang dormitoryo para mananghalian. Makalipas ang ilang sandali, umalis siya para sa isang appointment sa leasing agent upang tingnan ang posibleng apartment na mas malapit sa campus. Bandang 1:39 PM, nag-text si Ying sa leasing agent at sinasabing mahuhuli siya ng mga 10 minuto. Nag-reply naman ang agent na ayos lang yun. Pagkatapos mananghalian, sumakay siya sa unang bus sa 2 bus na kailangan niyang sakyan upang makarating sa apartment. Kinumpirma ng surveillance footage na bumaba siya sa tamang hintuan, ngunit nasa kabilang bahagi ng kalsada. Habang sinusubukan niyang tumawid upang habulin ang pangalawang bus, umalis na ito ilang segundo bago siya makarating. Kumaway pa siya upang pahintuin ito, ngunit hindi ito huminto. Ipinakita ng isa pang kamera na naglakad siya ng ilang bloke, marahil naghahanap ng ibang rota. Kalaunan, tumigil siya sa isang kanto at naghintay. Sa sandaling iyon, may isang dark-colored na sasakyan na huminto sa tabi niya. Bandang 2:00 ng hapon, sumakay si Ying sa sasakyan. Bandang 2:38 PM, naghihintay pa rin ang leasing agent pero hindi na dumating si Ying. Habang papalapit ang gabi, sinubukan siyang tawagan at i-message ng kanyang mga kaibigan at kasamahan, ngunit hindi siya sumagot. Hindi siya nakapasok sa kanyang research schedule at hindi rin dumating sa nakatakdang hapunan bandang 7:00 ng gabi. Makalipas ang ilang sandali, bandang 7 PM, isang kaibigan ang tumawag sa University of Illinois Police Department upang i-report siyang nawawala. Bandang 9 PM, nagsagawa ng welfare check ang mga pulis
sa kanyang dorm room. Maayos ang silid at walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Nandoon pa ang kanyang pasaporte, mga travel documents at ilang pera na nagpapahiwatig na balak niyang bumalik. Sa simula, inisip ng pulisya na maaaring pansamantala lamang siyang nawawala o may pinuntahan lang. Ngunit kinabukasan, halos 24 na oras na ang lumipas na walang anumang balita mula sa kanya. Doon siya opisyal na itinuturing na isang missing person. Mabilis na pinalawak ang paghahanap. Sumali ang campus police, lokal na otoridad at ang FBI. Sinubukan ng mga investigador na i-trace ang kanyang telepono na huling nagping malapit sa isang bus station sa Illinois. Hindi na natagpuan ang telepono. Ang unang malaking lead ay nagmula sa surveillance cameras ng universidad. Sinuri ng mga investigador ang mga footage mula sa iba't ibang lokasyon at muling binuo ang kanyang mga galaw. Nakita nila ang dalaga na sumakay sa unang bus, na-miss ang pangalawa, naglakad ng mag-isa sa paligid at nakipag-usap sandali sa driver ng itim na sasakyan bago sumakay. Hindi malinaw na nakilala ng mga otoridad ang driver. Ngunit natukoy nila ang sasakyan bilang isang itim na Saturn Astra, isang modelong bihira sa lugar. May karagdagang footage na nagpakitang umikot-ikot ang sasakyan sa paligid bago siya lapitan na nagpapahiwatig na maaaring hindi basta nagkataon ng pangyayari. Habang iniimbestigahan ng lugar, may isang mahalagang saksi na lumapit. Isang estudyante ang nagsabi na mga 4 na oras bago mawala si Yingying, may lalaking nakaitim na sasakyan ang lumapit sa kanya. Nagpakilala itong undercover police officer at nagpakita ng tila badge. Inilarawan niya itong mumurahin at mukhang peke, parang bahagi ng costume. Inaya siya ng lalaki na sumakay sa sasakyan, ngunit tumanggi siya at umalis naman ang lalaki. Tumugma ang paglalarawan ng sasakyan sa Southern Astra na nakita sa surveillance footage. Nalaman ng mga investigador na 18 lamang na Black Ford Southern Astra ang rehistrado sa Champaign County. Mahigit kalahati ang agad na naalis sa listahan. Ngunit may isang sasakyan na nakatawag ng pansin. Ito ay pag-aari ng 28 years old na si Brent Allen Christensen, isang dating PhD student at teaching assistant sa University of Illinois na nakatira lamang ilang minuto mula sa huling lugar kung saan nakita si Yingying. Noong June 12, pumunta ang pulisya sa apartment ni Brent Allen Christensen at kinausap siya sa unang pagkakataon. Sa puntong iyon, nakataon na ang investigasyon sa isang seryosong posibilidad. Si Christensen, 28 years old, ay matagal ng residente ng Champaign, dating PhD student sa physics at isang teaching assistant sa University of Illinois. Wala siyang criminal record at mukhang nakikipagtulungan. Sinabi niya sa mga pulis na hindi niya malinaw na maalala kung saan siya noong June 9, ngunit naniniwala siyang nasa bahay lamang siya, naglalaro ng video games o naghahanap ng trabaho. Ang kanyang asawa na hiwalay na sa kanya, ngunit magkasama pa rin silang nakatira, ay nasa labas ng bayan at hindi makapagkumpirma ng kanyang kinaroroonan. Sa panahong iyon, kakaunti pa lamang ang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa pagkawala ni Yingying Zhang. Gayunpaman, ipinakita ng surveillance footage ang isang itim na Saturn Astra na may sunroof at sirang hubcap. Nang kunan ng litrato ng mga pulis ang sasakyan ni Christensen, tumugma ito sa mga detalyeng iyon. Makalipas ang 3 araw, noong June 15, dinala ng mga investigador si Christensen para sa isang formal na interview kasama ang mga ahente ng FBI at ang mga detectives ng University Police. Sinabi niya na kakagraduate lamang niya at naghahanap siya ng trabaho. Ayon sa kanya, naglalaro siya ng video games o natutulog noong hapon na yun. Binanggit niya na nagpadala siya ng ilang text messages sa oras na yun, ngunit wala sa pagitan ng 2:00 at 3:00 ng hapon. Kinumpirma rin niya na ang kanyang ex-wife ay nasa Wisconsin mula hating gabi ng Huwebes o madaling araw ng Biyernes hanggang Linggo ng gabi. Sinabi niyang halos buong Biyernes ay nasa bahay lamang siya at hindi lumabas upang kumain o magpakita sa iba.
Nagmaneho lamang siya sa paligid ng campus noong Sabado dahil nakakaramdam siya ng pagkapagod. Sa interview, mahigit 1 oras siyang tinanong ng mga investigador at itinuro ang mga hindi tugma sa kanyang mga pahayag. Naging kapansin-pansin ang kanyang pagiging hindi komportable. Nanginginig ang kanyang binti, nagbago ang kulay ng kanyang mukha at naging mababaw ang kanyang paghinga. Sinabi ng mga investigador na natunto nila ang galaw ng kanyang sasakyan sa pamamagitan ng surveillance camera sa paligid ng campus. Ipinapaalam nila na alam nilang isinakay niya si Ying Zhang. Noong una, itinanggi ito ni Christensen. Kalaunan, inamin niyang may isinakay siyang isang babaeng Asyano. Ayon sa kanya, kinabahan daw ito nang dumaan siya sa isang mabilis na ruta at ibinaba niya ito makalipas ang ilang sandali. Sinabi rin niyang hindi siya sigurado kung si Ying nga iyon at maaaring hindi pa yun nangyari sa parehong araw. Hindi naniwala ang mga detective sa kanyang salaysay. Walang footage na nagpapakita na bumaba si Ying sa sasakyan. Walang saksi na nakakita sa kanya pagkatapos noon at alam na ng mga investigador na may lalaking may kaparehong sasakyan na naunang nagtangkang akitin ng isang estudyante sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang pulis. Sa kabila ng kanilang hinala, wala silang sapat na ebidensya upang arestuhin siya. Sa halip, inilagay siya sa palihim na pagmamanman. Nakipag-ugnayan din ang mga investigador sa isang babaeng nagngangalang Tera na may relasyon kay Christensen na polyamorous at may kinalaman sa BDSM. Nang malaman niyang suspect si Christensen, sinabi niya sa pulisya na may mga nakababahalang komento itong ginawa tungkol sa kaso. Pumayag siyang makipagtulungan at binigyan siya ng mga recording device upang makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Makalipas ng ilang araw, dumalo si Christensen sa isang public vigil na ginanap para kay Ying Zhang. Daang-daang tao ang nagtipon upang ipagdasal ang ligtas na pagbabalik ng dalaga. Dumalo siya kasama si Tera. Sa mismong vigil, gumawa siya ng misteryosong pahayag kay Tera at sinasabing walang sino man doon ang nakakaalam ng katotohanan. Sinabi rin niyang lumaban si Ying at inilarawan ang pagtutol nito sa nakababahalang detalye. Sa mga sumunod na araw, nakapag-record si Tera ng 9 na pag-uusap nila ni Christensen. Sa mga recording na yon, gumawa si Christensen ng ilang pag-amin. Sinabi niya na ilang buwan bago mawala si Ying, plano na niyang dumukot at pumatay ng isang tao. Inamin niya na noong June 9th, nagkunwari siyang pulis upang makuha ang tiwala ni Ying at mahikayat itong sumakay sa kanyang kotse matapos nitong mamiss ang bus. Ayon sa kanya, dinala niya si Ying sa kanyang apartment kung saan niya ito pinagsamantalahan at sinakal ng humigit kumulang 10 minuto. Inilarawan niya ang paglaban nito bilang napakalakas. Pagkatapos, sinabi niyang pinalo niya ito gamit ang baseball bat at sinaksak upang matiyak na patay na ito. Inamin din niya na pinugutan niya ng ulo at pinirapiraso ang katawan nito. Inilagay niya ang mga labi sa magkakahiwalay na bag at itinapon sa isang dumpster sa labas ng kanyang apartment. Sa loob ng ilang oras, nagmaneho siya ng mahigit 100 miles at itinapon ang mga personal na gamit ni Ying sa iba't ibang lugar sa paligid ng Champaign. Sinabi ni Christensen kay Tera na hindi kailanman matatagpuan ang katawan ni Ying at uuwi ang pamilya nito ng walang kasagutan. Ikinumpara niya ang sarili sa serial killer na si Ted Bundy at sinabi niyang nakaiwas siya sa pagkakahuli. Sa mga text messages, sinabi niyang si Ying ang kanyang ika-13 biktima. Ngunit kalaunan ay walang natagpo ang ebidensya ang mga investigador na nag-uugnay sa kanya sa iba pang pagpatay. June 30, 2017, sa araw ng kanyang kaarawan, inaresto si Christensen ng mga federal agent. Sa sumunod na forensic testing, nakumpirma ang presensya ng dugo at DNA ni Ying Zhang sa loob ng kanyang apartment. Ayon sa mga prosecutors, napakaliit ng posibilidad na ang DNA ay pag-aari ng ibang tao. Kinumpiska rin ng mga investigador ang mga electronic device ni Christensen. Nakakita sila ng maraming materials na may kaugnayan sa mararahas na pantasya,
mga serial killers, pagdukot, mga senaryo ng panggagahasa at pag-aaral tungkol sa pagkabulok ng katawan ng tao. Ang estudyanteng naunang nagsumbong na nilapitan siya ng isang lalaking nagpapanggap na pulis ay nakilala si Christensen sa isang photo lineup. Malakas ang kaso laban kay Christensen. Sinampahan siya ng kidnapping na nagresulta sa kamatayan at ilang bilang ng paggawa ng maling pahayag sa FBI sa federal court. Dahil sa federal court dininig ang kaso, naging option ang death penalty kahit na matagal nang inalis ng Illinois ang parusang kamatayan. Sa paglilitis, kinilala ng mga abogado na Christensen na siya ang responsable sa pagkamatay ni Ying Zhang. Ngunit kwestiyon nila ang bersyon ng mga pangyayari na iniharap ng prosekusyon. Iginiit nila na si Christensen ay lasing nang gawin ang mga recorded confessions at sinubukang magpakita ng ebidensya tungkol sa mental illness at pag-aabuso sa alak at sa bawal na gamot. Tumugon ang mga prosecutor sa pamamagitan ng mga recorded na pag-uusap, forensic evidence at testimonya ng mga saksi. Matapos ang humigit kumulang 2 oras ng deliberasyon, napatunayang guilty si Christensen sa lahat ng kaso. Gayunpaman, sa yugto ng paghatol, hindi nagkaisa ang hurado kung ipapataw ang parusang bitay. Dahil dito, hinatulan siya ng hukom ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Nang ipahayag ang sentensya, kakaunti ang ipinakitang emosyon ni Christensen. Pinuna ng hukom ang kanyang kawalan ng pagsisisi. Dumalo ang pamilya ni Ying Zhang sa bawat yugto ng paglilitis. Nagsalita ang kanyang ama tungkol sa pagkawala ng kanyang nag-iisang anak. Humiling naman ang ina ng dalaga ng impormasyon kung saan maaaring matagpuan ang mga labi ng kanyang anak. Sa kabila ng maraming taon ng paghahanap, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Ying Zhang. Naniniwala ang mga investigador na dinala ang kanyang mga labi sa isang landfill at na-compaction kaya halos imposible na itong mapawi. Sa Champaign, itinayo ang isang memorial garden bilang parangal sa dalaga. Nagtatag din ng isang endowment fund upang tumulong sa mga international student na nasa krisis. Umuwi ang kanyang pamilya sa China nang wala siya. Inaalala si Ying Zhang bilang isang batang scholar na nagpunta sa ibang bansa upang mag-aral at magtayo ng karera. Ang kanyang kaso ay patuloy na pinabanggit bilang paalala sa mga panganib na maaaring kaharapin ng mga estudyanteng malayo sa kanilang tahanan. Shoutout po kina Shinonaga Evelyn, kay Loy Valiente, kay Armic Dolce, kay Neni Habasa from Cubao, at kay Eunice Estrada. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung hindi niyo pa po nakakawa para hindi niyo po ma-miss ang mga susunod nating kaso. Ito lang po para sa araw na ito. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Paalam!